ano ko, vocal ako eh. Sabihin ko talaga, pag di ka tumigil, upakan kita. Ganun ka Alam naman. mo, ano, nagko-commute ako, syempre, susundan ka sa CR sa MRT, ganyan. Kasi sasalita ako. Sabihin ko talaga, pag di ka lumayo sa upakan kita. Marami na pong instances na nangyari. Hello, Ben Zangalang. Hello po. Kumusta ang Pasko at bagong taon? Okay naman po, na-enjoy naman po ng maayos kasama ang mga pamilya. So, nauwi ka ng Pandi. Apa, nakuwi po ako. Talaga ba? Doon ka talaga lumaki? Apa, tiga doon po talaga ako. Doon ako nag-aaral, doon ako nag-aaral. Ando ng buhay pa mga barkada mo doon, mga Apo, tropa. support sila lahat sa akin. Kaya, Yung pangalan mo ba, Benz talaga? As in Benz? ano po ba, real name or na... Oo. Ay, hindi po. Screen name lang po yan. But, ikaw pumili na Benz, parang Mercedes-Benz. Opo. Ako lang before. Ay, hindi na binago ng manager ko. Pero bakit Benz ang pinili mo? Kasi ang dami hong bench eh. Parang common. Kaya wala namang bench, parang ganyan na nag-artista. Para maiba lang, siguro madaling maalala ng tao. Mercedes-Benz. Motivation na rin, no? Para makita ka ng Mercedes-Benz. Hindi ganun yung value ko as actor. Wow. Panganay ka? Meron po akong ate. Pagkaibang side po eh. Pero may kapatid akong babaeng bata, 21 years old. Yun ang pinaka-baby nyo, 21 na. Ibang ano po yun, ibang side. Magkaiba. May kapatid ako sa daddy, may kapatid ako sa mama. Close ka naman sa both? Hindi po ako close sa ate ko eh. Doon lang sa kapatid ko sa mother. Close po ako. Oh, speaking of your mom, pag ganitong mga kapaskuhan, pag ganitong mga naiimo ka ba? Hindi naman po natin maiwasan yun kasi nga, di ba, yung nangyari. Lalo pa siya talaga yung pangarap na mag-artista ako. Kasi, first love ko kasi gusto ko talaga, na ginagawa ko lagi na basketball eh. Tapos, ito siguro, second, kasi kinakabahan din ako dati, ba? Paano kaya yan pag magme-memorize? Kaya siya, para daw may pagmalaki niya sa mga kamag-anak namin na magaling siyang gumawa ng anak. Sana daw maging artista ako. Pangarap na, siya talaga. Daddy ko, hindi naman din ako pangarap mag-artista eh. Mama ko talaga. Ang gusto mo, basketball? Ako, basketball. Sana. Pero nakatungtong ka ba ng college bago ka nag-showbiz? Anong course mo dapat? Kung tumuloy ako, siguro po tourism. Kung nagano ako. HRM or tourism. Yun lang parang ano ko. Pero parang bagay ka nga kasi may build ka eh, no? Ayun nga. Matangkad naman po. Paano ka naman napadpad sa showbiz? Ano po, nung nag-VTR po ako ng commercial ako. Unti-unti, nakakakuha naman. Tapos hanggang na-expose na rin ako sa iba-ibang tao na may mga nagkaroon na rin ng kakilala para makapag-audition, ganyan. Tapos una ako naspatan ni Tito Joe. Yung mga panahon na nagkaroon siya ng project na commercial sa ibang bansa. Tapos may nag-refer sa akin sa kanya. Ayun. Yung bata pa ako nun, teenager pa. Nakita niya ako nun pa lang, parang sinabi niya na, pwede ka mag-artista. Kaso bumalik yata siya sa probinsya that time. Pero yung communication namin di nawawala. Kasi nakikita ko siya, nagkakausap kami sa FB. Hanggang ngayon, nung nag-decide na ako na mag-showbiz na, ayun, chinat ko siya na, parang interesado po ako dyan sa Viva Max. Pero nung panahon ng Shake Rattle, yung may mga nag-beat roll ka sa mga ganun, hindi pa si Jojo ang manager mo? Ano yung manager ko nun? Si Regal. Sila Leo Dominguez. Manager. Okay. Pero yun, habang kahit nandun ako sa nandun, nakakausap ko pa rin si Tito Jo.
Ayun nga, kahit paano may experience na, kaya siguro nung pagdating ko dito sa Viva, sinabak na ako ng lead agad kasi kita niyan, dami ko na rin ng mga experience na hindi naman lahat nalagay ito sa IMDb ko na yun eh. Okay. Tsaka kahit paano nakukuha ko magagandang role, hindi ako nag-e-extra, ganyan. Yan nga, bit role, support. Kaya kahit paano, may ano, na bigyan naman ng pagkakataon. Pero nung sinabi mong ready, parang interesado ka dun sa Viva Max, meaning, alam mo sa sarili mo, kaya mo yung ginagawa ng iba. Opo. Kasi sa tagal ko rin po dito sa showbiz na hindi naman ako nabibigyan ng break. Tapos pumasok yung Viva Max na sikat talaga. Nanda ako na yung sarili ko na, ay, dapat mag-change na ako. Sayang naman itong gym ko. Nagpapaganda ako ng katawan. Kasi throughout, halos lahat talaga. Dati ang arte-arte ko, pag-auditionin ako ng sa kahit topless lang, mga ganun. Magpapakita lang ng konti ng kuyukot. Ayoko talaga. Yung mga panahon na yon talagang hanggat maaari. Kung wholesome sana, mabigyan na makilala akong wholesome. Ay, may mga naniniwala naman, may mga nag-manage nga sa akin. Kaso yun, hindi sinuwerte dahil siguro medyo pasaway din kasi ako that time. Kaya hindi rin maganda kinalabasan ng umpisa ko eh. Buti, nagbago naman na ako ngayon. Kasi yan, handa na nga ako pakita ng katawan dahil sayang naman yung pinaghirapan ko. What do you mean pasaway? Hindi ka sumisipot sa taping, gano'n? Hindi naman po gano'n, nalilate, ganyan. Tapos di ako sumusunod sa dapat suotin. Mga gano'n lang naman po, wala naman yung parang matindihan talaga. Siyempre, wala pa nga, nagsisimula pa lang. Binibuild up pa lang ako ng Regal that time. Nagganun agad ako, di ending. Itawan nila ako, hinahayaan nilang kasi nga. Pero okay sana kung baka hindi ko pa talaga kapalaran that time na bigyan ng yung pala, mas maganda naman pala yung kalalabasan dito sa Viva. Masaya ako. Parang ang psychology mo, Ben, is, sige, maghuhubad ako, pero magpapakita ako ng acting para mapansin ako. Oo, hindi naman ko masyado. Pero may nakakapansin na rin naman po na may acting ako doon sa mga indie film na homeless, yung mga, nasa Regal pa ako noon kasi siya may connection naman yung manager ko dati. Nalalakad niya rin ako sa ibang project na magagandang role. Doon naman may mga nakakapansin naman po sa akin, yung mga movies ko kay Direk Buboy Tan that time na may acting ka, parang gano'n yung mga kaoan. May acting ka naman eh. Kaso syempre po, pag hindi talaga malaki role mo, hindi ka babad. Hindi talaga lalabas yun. Not compare ngayon na magaganda na ng mga role ko, talaga malalaki na. Yun, mas nailalabas ko yung talent ko sa acting. Saan galing yung acting mo, Ben? Wala namang artista sa lahi nyo. Ikaw lang, di ba? Siguro po. Yung tingin nyo kung saan ko po nakuha yung acting ko. Tingin ko po kasi expressive talaga akong tao eh. Kahit kausap nyo ako ganyan, parang ako maarte. Talagang malikot yung mata ko, malikot yung talaga ako, expressive na tao. Kaya tingin ko ang laking advantage na nagamit ko dito sa showbiz. Kasi yun nga, wala naman din nagtateatro sa mga kamag-anak ko, wala rin naman kahit anong background. Yun lang po. Tas, sa totoo nga po, hindi ako nagpapa-workshop kasi parang gusto ko makinig na lang sa director kung anong estilo yung gusto niyang gawin kong acting. Pero hanggat maaari, kung hindi naman kailangan, ayokong galawin yung natural, raw, acting ko na ganito. Kung may kailangan na lang siguro sa role, mag-adjust na lang ako. Kunyari, tulad ng role ko dito, parang si Cho Diablo na paborito ko yan. Mukhang bibig mo yung si Cho Diablo eh. Oo, kasi proud ako dun kasi nagampanan ko naman na maayos. So yun pala favorite role mo so far? Opo, pero syempre bibigyan pa rin naman ako ng diva na mababait Hindi naman daw pwede mapako ako sa ganun lang Yun, pagka syempre babalik po ako tulad ng bata pa si Isabel na asawa ako mabait. Binaba ako yung ng acting ko na yung pananalita, malaking bagay yan kasi kita nyo nga ako magsalita, ganito maliit boses ko Pero pagka si Cho Diablo na to, panibugo, talagang medyo niro-Robin Padilla natin yung boses natin. Siya ba idol? Idol mo ba si Pinoy? Hindi naman po, pero kung kailangan sa mga wala ko siya gayahin. Pati hindi. Pero hindi ko siya idol na.
Kasi hindi ko naman pangarap dati sa action. Pero ngayon, nung nasubukan ko, ay mas maganda pala action din. Parang ngayon gusto ko na. Talagang Kasi may bulto ka eh. May build ka eh. Ayun nga ho eh. Sayang naman. So yun ang ginugol mo. Maging action hero ng Viva Max. Pwede po. Kung gano'n naman talaga magiging build-up, syempre, ano lang tayo sa mga big bosses eh. Makikinig lang tayo. Kung ano yung bagay para sa atin, tsaka dami-dami na ring drama actor eh. Pero kung minsan, bibigyan ka ng drama, okay lang naman, pero hindi ako magiging pure drama actor, kumbaga. Versatile actor nga. Okay, Benz, balik lang ako ng konti, no? So may part ba ng pag-showbiz mo o ng pagiging artista mo na naabutan ng mom mo? Wala. Wala, hindi ko niya nakita on screen. Wala. Nung nagko-commercial ako, nakapanood niya na ako noon yan. Pero wala, hindi niya naabutan yung showbiz ko eh. Kaya wala. Hindi ko rin alam. Sigurado, masaya yun kung naabutan niya. Number one fan mo. Po. Parang nakapasok kasi ako sa Regal. Parang buwan lang. After niya mamatay. Buwan lang. Talaga. Yun nga. If you don't mind, ongoing pa yung case. Lalo ngayon, medyo hindi ko na rin masikaso. Hindi na talagang pinasuggest na lang na. Kasi, ayun, may nabalitaan rin kami na baka wala na, patay na rin daw yung gumawa. Hindi na kamit ang hustisya, no? Oo nga. Anyway, dito sa Panibugho, hindi malinaw sa akin ang role mo masyado. Kwento ko. Kasi hindi po nila nilagay sa trailer. Kasi, parang baka ma-spoil eh. Okay. So may pang surpresa. Kasi kung titignan niyo sa trailer, parang yung tatlong babae kay Kiko eh. Yun na nga. Yun ang, maski sa press con, parang ganun yung naging usapan eh. Opo. So ano mangyayari? Pinaspoil. Hindi. Yung isa po dun, meron siya doon, wala, hindi sa kanya. Yung isa po doon akin. Ano lang ho yung nakita niyo doon sa dulo? Panaginip niya lang. Yung tatlong babae na siya. Okay. Ayun, pantasya niya. Pero yung isang babae doon, sa magkakapatid, akin yun. Ako... Ano tawag dito? Medyo kontrabida din? Or... Opo, parang si Cho Diablo. Kontrabida po. Ako talaga yung pinaka parang dito. Kupal talaga. Kumbaga. Parang Stonix, ganyan. Ganun-ganon. Kaya siguro, yun, nakita rin nila naman na okay nga yung si Cho Diablo. Binigyan uli ako ng parang ganito. Nakatrabaho mo naman sila halos lahat na no? Opo, si Kiko. Kailan na kami ni Kiko? Pangatlo na pangalawa itong papalabas. Pero sa baliktaya, kami rin ni Kiko magkalaban eh. Tapos, yung tatlo, sa bata pa si Isabel. Nakatrabaho ko, di ba? So talagang, kumbaga, gamay mo na. Ayoko, wala na. Chill na. Siyempre, kakakilala na eh. Close ko na eh. Mas madaling magtrabaho, walang ilangan. Kumusta ka namang humawak ng pera, Benz? Tinuruan naman po ako ng manager ko na talaga magtipid. Hindi dapat baguhin yung lifestyle kahit mas kumikita ka na ng pera. Ayun, diretso bangko lang po. Ano unang pinindap? Wala pa po, nag-iipon pa lang. Talagang nag-iipon, nasa bangko siya. Siguro bibili-bili lang minsan ng damit. Siyempre kailangan maraming suot. Laging lumalabas. Ayun po. Ikaw ba may part ba ng buhay mo na naging mapanibugho? Parang seloso po, di ba? Okay, more on inggit eh. Inggit. So, hindi naman po masasabi. Medyo po, meron. Kasi po, nung time na yung nawala ako sa Regal. Tapos, wala akong management, ganyan. Tapos yung mga kasabayan ko, medyo namayagpag. Medyo nagkaroon ako ng panibugunan. Yun lang po. Pero, syempre, wala hindi makakatulong yun eh, pagka ganun eh. Kumilos ka na lang kaysa
Pag nagkaroon ka ng panibugo, baka makagawa ka pa ng di tama. Kaya, milos ka na lang para kung gusto mo kahit paano, masabayan mo. Kaya, mas umano ka pa. Nasa sayo naman. Huwag mo na lang pakialaman yun. Kaya naman nila naabot yun dahil deserve nila, ginagalingan nila. Yun ba? Kanya-kanyang path. And nandito ka na sa path mo na to. Diba? Okay po. Panahon lang. Meron ba, hindi naman kinaiingitan, parang idol na lang. Idol na parang tipong gusto mong maging ganun ka. Meron ka ba? Meron po si gusto ko po. Kaya nga, si Dieter Ocampo po, idol kong artista. Talaga? Siya po idol ko. Kasi, kaya po rin siguro ako effective na kontrabida dahil yung meron siyang role sa, Nasan Ka Man, yung killer siya yung pinatay niya si, Jericho. Yun. Medyo, inano ko siya kasi good looking siya. Tsaka nagbibida siya. Pero doon, nabigyan niya ng justice yung kontrabida doon eh. Talagang yun, 3 beses ko na siguro na ulit yun. Talagang nire-review ko yung acting niya doon eh. Kaya siguro effective akong kontrabida dahil kakapanood ko nung, yun yung idol ko si Dito. Pati katawan niya, idol ko. Yung kabataan niya ho, di ba? Ang ganda ng katawan niya. Pati yun, idol ko sa kanya. Kaya sa Instagram mo, pag tinitingnan ko, parang sa gym ka na nakatira. Totoo, twice a day ba naman ako kung nasa gym. Ganun pa-disiplinado. Pati sa diet. Opo, pati sa diet. Kailangan talaga. No rice po ako. Nag-rice lang yata ako na itong holidays. Wow, ang galing naman. Ilang taong ka na? 26. Wow, magets pa rin. Wala kang love life? Wala po. Bakit? Choice or? Focus lang muna sa trabaho. Hindi ka pa sinasagot. Wala, focus lang muna sa trabaho. Baka pagka mas kilala na, mas marami nang magkagusto. Sure. Hindi. I'm sure ngayon maraming hindi ka na-open pagka nagugustuhan ka ng mga gays, ng Becky? Hindi naman po, basta hindi naman balahura yung mga sa'yo. Kunyari, purihin ka. Kunyari, okay lang naman. Siyempre, purihin ka, ma-appreciate ka. Pero pagka hindi maganda yung approach, na-offend ako. Hindi ka naman nananapakan. Ang nakakatakot eh. Ang laking tao mo. Kaya nga po ako pagka talaga ako, bukal ako sabihin ko talaga, pag di ka tumigil, upakan kita. Ganun ka naman. Nagko-commute ako, syempre, susundan ka sa CR sa MRT, ganyan. Nagsasalita ako. Sabihin ko talaga, pag di ka lumayo sa upakan kita. Marami na pong instances na nangyari. Talaga? Ay, kasi talagang pag naglalakad ka, tinginin ka di ba? Yun nga, lalo na sa mga ganun. Kaya siguro alam ng mom mo na artistahin ka, no? Baka po, may na. Bata pa lang alam na niyang yung anak ko, pogi, gano'n. Marami po. Parang mag-aayos lang kasi dugyot-dugyot din ako ng bata eh. Pwedeng medyo nag-ayos-ayos na lang din ng tumanda. Kwento pa kami about Panibugho. Parang probinsya ba ang setting nito? Opo, parang 1999. Kasi yung location po namin ito, yung bahay na pinag-shootingan namin. Mga 18th century bahay pa sa San Miguel, Bulacan. Yung mga pinagmitingan daw nila Emilio Aguinaldo. So anyway, paano siya naiba sa ibang mong ginawa? Malaki pong pagkakaiba. Bukod sa naiba, yun lang po. Siguro yung story na more on medyo makaluma. Tapos pero yung role ko dito syempre na gago, ganun pa rin eh. Kasi sundalo nga ako sa Shake Rattle. Siguro yung yun nga ho, yung storya. Talagang mas malaman. Mas may hindi siya parang mga bedsin lang. Parang may ko-compare ko siya sa sitio na talagang masaabangan mo yung storya kaysa sa bedsin. Pero sabi mo, isa lang dito yung sayo.
Sa tatlo, isa lang. Pero, Sinabi ko talaga totally eh. Medyo spoil. Kung gusto nyo. Hindi, huhulaan namin kung sino doon. Sige. Pero, nagka-love scene ka with the three? Sabi, panoorin niyo po. Kasi ano eh. Panoorin niyo po. Pero, ang masasabi ko lang, naghati kami ni Kiko Estrada. Ay, Jack and Poy, ganyan. Kung kala nyo, puro siya yung nasa bedseen doon. Magulat kayo. Pero kanina ka pinaka-komportable sa tatlong girls? Maski na doon sa mga dating work niyo. Kasama na po yung mga dati? Or doon lang po sa tatlo? Kahit yung iba, kahit kina Christine, sino po ba mga kasama mo? Kung dito po sa tatlo, ang komportable ako si Angela dahil sa nagka-bedseen ring kami sa Sabel. Komportable ko dito. Sa outside, sa mga kapilmod ako naman, siguro si Azzy. Kasi sa Sitio Diablo. Tapos, meron din kami upcoming. Ayun. Si Azzy Acosta. Anong ang ultimate goal ni Benz? Award o yumaman? Ano? Award po, award. Talaga. Best actor kahit anong given body award. Sana mapansin, ma-nominate, ganyan. Kahit best supporting, syempre muna, step by step. Pero yun po ang ultimate dream ko. Na talagang Yung yaman kasi, yan eh. Basta na-achieve naman ng kahit sino yun. Basta kahit anong trabaho eh. Pero dito, sa artista ka, pagka-award ka, hindi lahat na-achieve yan. Kaya, yun po talaga. Award. Para kahit hanggang pagtanda ako, nag-artista ako dahil may papakita ako eh. Ito, kabataan ako. Award-winning actor ako. Parang ganito. Tama naman. At feeling ko mangyayari naman yan. Ay, thank you po. Sa ano? Ben, imbitahin mo ng mga cookie ng Viva Max sa yung opening film for 2023. Go! Iniimbita ko po kayong lahat manood ng Panibugo this January 6 na, starring Angela Morena, Micaela Ras, Stephanie Ras, Kiko Estrada, Ben Sangalang. Directed by Ayer Arondaing. Creative produced by Direk Roman Perez Jr. Bangan po namin kayo. Sigurado magugustuhan nyo dahil kakaibang storya talaga to sa Viva Max na ngayon lang kayo makakita ng ganitong tema sa Viva Max. Bukas na. Ayun, wala pa. Bukas na po. Thank you. Ito po. Ulitin. Gym ka na. Totoo, papunta na nga eh. Bye. Thank you.